Hallelujah. Praise the Lord. Magsitayo po tayo. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Great shalom to everyone. Hallelujah. Tayo po ay magsisimula na ng ating midweek service. Pero bago tayo mag-start, according to Psalms chapter 47, verses 1 and 2, NLT version, come everyone, clap your hands, shout to God with joyful praise. And verse 2, for the Lord Most High is awesome. He is the great King of all the earth. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, itinataas namin ang iyong pangalan. You are a holy and righteous God. Hallelujah. We are here in front of you. Search our hearts, our minds, our thoughts. Whatever it is, O Lord God, that we commit, O Lord God, that displease you, O Lord, forgive us, O God. Cleanse us, O God, from within, O Lord. Baguhin mo, linisin mo, O God, ang lahat-lahat ng karumihan na nakikita mo sa bawat isa sa amin. Naririto kami, lumalapit, kami nga po ay magpupuri, magpapasalamat, itataas ang iyong dakilang pangalan. Because apart from you, O God, ang lahat ng aming ginagawa ay baliwala. Dakilang Ama, ikaw po ay maluwalhati, O God, sa aming kalagitnaan. Yes, Holy Spirit God, we welcome your presence into our midst. Ikaw nga po, O God, ang magbukas ng aming puso, ng aming isip, at ang lahat po, O God, ng gagawin namin for this evening ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, aming Diyos na minamahal. Yes, O Lord, we surrender ourselves to you, O God. We surrender 100%, O God, of our everything to you because ang lahat ng bagay na meron kami ay galing lahat po sa iyo. We will come into your presence with a joyful heart, with a thankful heart, with a surrendered life. Here we are, O Lord. Ang amin pong gagawin ngayon, kami po'y mag-aawitan, pangunahan mo po kami, banal na Espiritu. Ikaw ang magbigay ng mga salita, O Lord God, sa aming mga bibig na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Ikaw nga po, O God, ang mangunguna, O Lord, sa aming tagapagsalita mamaya. Pangunahan mo po siya at banal na Espiritu, itago mo po siya, O Lord God, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong wisdom, O Lord God, na ibibigay mo sa Kanya. Yes, O Lord. Let the holy cross of our Jesus be in His front, O Lord. Hallelujah. And bless of us, O Lord God, in Jesus' name. Gayon din po, Lord, sa aming pananalangin mamaya. Dalangin nga po namin na mabigyan ka namin ng kaluwalhatian sa bawat panalangin na aming sasambitin. Yes, O Lord, this night is a night for worship, for exalting your name. Thank you, Father God. Hallelujah. For you are the Most High and you are the great King of all the earth. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat. Sabihin mo po sa katabi mo, karapat dapat ang Diyos para sa aking pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, baliwala lahat, Panginoon, ito kung walang iyong presensya, Panginoon, O God. Lord, patuloy namin inaanyayahan ng iyong presensya. Patuloy namin, Lord, na iniimbita, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming kaligidnaan, Panginoon, O God. At gawin mong karapat-dapat, O Diyos, ang aming puso, aming pagsamba upang maging, Lord, kalugod-lugod, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, O God. O Diyos, salamat, Panginoon, O God, dahil sa inyo lamang, Panginoon, ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon.
Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Amen. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo, Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat ka sa pagsamba, Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Tingin ka, Panginoon. O, pinupuri ka namin, Panginoon. Purihin ka. O,
Purihin ka, Panginoon. Walang hanggang iyong biyaya. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y tagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Thank you, Lord. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong Amen. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Amen. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Panginoong Hesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, o purihin ka, Panginoon. O sinasamba ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Oh, salamat. Purihin ka, aming Diyos. Oh, kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah! Jesus! Jesus! Sinupuri ka namin, Panginoon. Oh, purihin ka. Sinasamba ka namin, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Oh, purihin ka. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Walang katulad ka, Panginoon. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig, O Diyos. Purihin ang iyong pag-ibig. Dakila ka, O aming Panginoon, aming tagapagligtas, aming mangingibig. Kay buti ng iyong pag-ibig, O Diyos, sinasamba ka namin. Hallelujah. Yes, Lord, salamat, Panginoon, O God, sa iyong kabutihan, Panginoon, O God. O Diyos, kayo lamang siya nakababatid ng lahat-lahat sa aming buhay. Maging ang puso namin, Panginoon. Hindi pa kami nagsasalita, Panginoon, O God, batid mo ng laman ito, Panginoon, O God. Kaya salamat, Panginoon, O God, dahil Lord, ginawa mong katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo. Dahil Lord, kami ay nilinis mo na ng iyong dugo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa krus, Panginoon, O God. Dahil Lord, nakakatayo kami, nakakapuri, nakakapagsamba, Panginoon, sa inyong kalagitnaan, Panginoon, O God. O Diyos, wala kaming ibang sinasamba at pinupuri, Panginoon, sa aming buhay, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon, O God. Ang iyong kabutihan, O God. Purihin ang iyong pangalan, Panginoong Yesus. Salamat, Banal na Espiritu, dahil alam namin, Panginoon, na patuloy ikaw ay gumagabay sa amin. Ikaw ang siya nagpapaalala
ikaw ang siyang nagbibigay ng karunungan sa amin, O God. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin sa aming kalakitan, O God. Salamat, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Mag-confession po tayo sa ating Panginoon Diyos. Ang pagkapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinalasahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasagatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katuwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumas tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makatay tayo sa kanyang kasaganahan. Binuhat ni Jesus ang ating kahiyan upang makabagay tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus dumanas ang ating pagtanggi upang mapas natin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus hiniwalay sa pamagitan ng kamatayan upang tayo makabit si Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo na banal ng Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katuwiran, nilayan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kaluwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinayos sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagabay ko si Satanas sa pamagitan ng dugo ng kaldero at sa pamagitan ng aking patotoo. At hindi ko iniibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking makasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy nalinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinanilayaan sa Diyos. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy nilisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Nandito tayo, walang ibang dahilan kundi dahil sa Panginoon. Tama po ba? At kapag naibigay po natin sa Diyos, yung para sa Kanya, alam naman po natin ang kasunod doon, ibibigay naman ng Diyos ang para sa atin. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nandito na nag-iisip kanina ng dahilan para hindi umattend ng prayer meeting. Pinapakiramdaman yung katawan, yung bewang, baka masakit. Pinapakiramdaman yung pakiramdam, baka mamaya inuubos, sinisipon. Pero salamat sa Panginoon, dito tayo. Purihin ang Diyos. Alam natin sa salitang paglilingkod o pagsunod sa Panginoon, walang maliit o malaki. Hindi rin naman mahalaga kung ito'y nakikita o hindi. Katulad ng isang orasan, ng isang relo, it works because may mga parts dito na may malaking parts at meron din namang maliliit. Tama po ba? Pero isa lamang naman ang purpose niya. Anong purpose niya? Ng relo? Many parts, but ang one purpose niya is to give time. Pag natanggal ang isang parts niyan, wala nang time. Wala nang kwentang isang relo. Tulad sa ating mga nanampalataya, mula maaari sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamaliit na miyembro,
dapat we only have one purpose. Ano yung purpose po natin? Bilang mananampalataya, ano po yung purpose ninyo? Ano yung purpose natin? Baka sabihin nyo, pamparami. Lalo maraming bakante. Maraming parts na wala. Pero we only have one purpose, kaya tayo nandito, is to bring glory to God. Amen. Kasi kung hindi ito yung ating purpose as believer, kaya tayo nagsisimba, naglilingkod, we are more than, wala tayong pinagkaiba sa mga unbeliever, sapagkat ang unbeliever nabubuhay ng walang purpose na patungkol sa Panginoon, malibang kung tayo ay mananampalataya sa Diyos. Kaya makita natin dito, mga kapatid, hindi naman pwedeng magmalaki yung mga piyesa ng relo natin kung sino mahalaga sa kanila. Tama po ba? Okay? Kaya sa ating paglilingkod, hindi mahalaga kung sino magaling. Hindi natin kailangan kung yung tinatawag na ang paglilingkod natin, ang pagtawag ng Diyos is not about anong posisyon, but it is about paglilingkod, service. Hindi ito usapin ng pinagtatalunan sa isang simbahan sa panahon ni Pablo at Apollo na kung sino ang kay Pablo o kung sino ang kay Apollo. It is all about the God we serve. Makita natin sa ating paligid ngayon, maraming tao nakikipag-away dahil saan? Sa politika. Mayroong majority, mayroong minority, naghahatakan sila para kung sinong mas marami, sila ang hahawak ng mataas na pwesto. Kaya minsan nagtatanong, sino nga bang nadadamay? Ang simbahan ba o ang gobyerno sa gulong nangyayari sa ating paligid? Kasi ang sabi naman, minsan kung ano nangyayari sa spiritual, sa mga simbahan, sa body of Christ, minsan ito yung nagmamanifest in physical. Okay? Kumbaga kung ano yung nangyayari sa spiritual, kasi ang sabi ng Panginoon, thy will be done on earth. Kaya kung ano nangyayari sa spiritual, hindi ko alam, baka tayo nang dadamay sa gobyerno kung bakit ganito yung mga Kristiyano. Sa atin mga kapatid, kailan tayo nanindigan sa ating pananampalataya? Kailan ka huli nakipag-away? Hindi namang away na bugbugan, kundi kung paano natin pinanindigan ang ating pananampalataya. Wala naman sigurong nakaisip dito na makipagpatayan tayo dahil sa ating pananampalataya. Wala pa naman. Hindi pa naman umabot sa ganong estado. Tama? Wala pa naman papatay sa atin na kapag umattend tayo, papatayin. Wala pa. Pero nakalulungkot, wala ganon sa isang estado, marami ang wala. Madali magsabi, sino sa atin ang gustong sumunod sa Panginoon? Di ba ang daling sabihin, no? Ang daling sabihin. Pero alam naman natin, sa pagitan ng tawag ng Diyos at nasa atin, mayroon tayong mga bagay na ikinukonsider. Ano yun? Minsan trabaho. Nasa pagitan yan. Susunod ba ako kay Lord? Mayroon trabaho. Sa pagitan ng pagtawag ng Panginoon, may pamilya. O sa pagitan ng pagtawag ng Panginoon, sa pagsunod mo, iniisip natin, ano kayang sasabihin ng iba? Kinukonsider natin yung sakripisyo, hirap, pagod, minsan gastos. Pero kung i-consider natin ang lahat ng bagay, siguro, mas maraming naibigay ang Diyos sa atin. Amen ba? Kung bibilangin natin, mas marami naman sigurong ibinigay sa atin ng Panginoon to consider na, tumalima tayo sa tawag ng Panginoon. Alam niyo yung kantang ito? Saan niyo siya naririnig? Saan? Sa sambahan. Hindi na ito pinapakanta masyado sa simbahan eh. Alam niyo kung saan siya madalas ipakanta? Sa lamayan. Pero alam niyo ba yung kantang ito, hindi para sa patay. Ito po'y para sa buhay. Sapagkat makikita natin sa kantang ito na kailangan ito ng buhay dahil buhay lang ang maaaring magkaroon ng pagnanais. Tama ba yan? Tingnan mo nga yung katabi ko, buhay pa yan. Ito ay awitin ng pagnanais. Ito ay panalangin. Ito ay dedication and commitment. Kung titignan natin,
Awitin natin na kahit ako po na lang. Pinakananais ko. As we sing, gawin natin prayer and commitment. Sa aking tungkulin, upang sa mabuhay o sa mamatay, ay mabigyan kita ng karangalan. Minsan pa, pinakananais ko. Sa aking tungkulin, wag akong upang sa mabuhay o sa mamatay, ay mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Naramdaman niyo ba yung kanta? Naramdaman niyo? Kasi sabi doon, upang sa mabuhay o sa mamatay, ang isip lang natin, gusto nating mabuhay. Pero kapag medyo hirap na't kamatayan ang pinag-uusapan, pwede bang excuse muna? Okay? Pero ang layunin noon is mabigyan ng Panginoon ng karangalan. Paano natin mabibigyan ng Panginoon ng karangalan kung si Jesus ang i-consider o kikilan nating buhay at ang ating tagapagligtas ng bawat isa sa atin. At siya ang hari at siya ang Panginoon ng bawat isa. Alam niyo, ito'y galing sa Bible verse. Alam niyo ba galing ito sa Bible verse? Saan po makikita? Sa Philippians 1:20. Sabi niyan, ang aking pinakananais at inaasaan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kung parangalan si Kristo sa buhay o kamatayan man. Sino sa inyo handang mabuhay sa Panginoong Hesus magsabing amen? Sino man sa inyong handang mamatay para sa Panginoon? Pero ang tanong, madali nga bang sumunod sa Panginoon? Ang Panginoon mismo nagbigay ng requirements kung paano tayo susunod eh. Ito rin yung verse na nung si Pastor Alex ang nagsalita, ito rin yung kanyang paunang verse. Sabi diyan, then Jesus said to his disciple, ano sabi? If anyone desire to come after me. Ang sino man daw nagnanais na sumunod at lumapit sa Panginoon, may tatlong bagay siyang gustong makita. Ano yung tatlong bagay na yon? Number 1, deny himself. Madali bang itakwil ang sarili? Madali bang isantabi mo yung gusto mong magpahinga, pero kailangan mo gusto mo umatid ng prayer meeting? Deny yourself. And take up his cross. Okay? Nandun yung sakripisyo, at doon pa lamang tayo makakasunod. Sapagkat ang sabi diyan, for whosoever desire to save his life, kung ang buhay mo gusto mong iligtas, kung ang buhay mo gusto mong ipahinga, lalo kang mapapagod, your life will lose it. But whosoever loses his life for my sake will find it. Ang sino man daw mag-alay ng buhay sa Panginoon, makikita ang tunay na buhay, hindi lamang sa buhay na ito, kundi magpahanggang sa kabilang buhay.
At ang makita natin dito, ang paglilingkod ay pagnanais. Mahirap maglingkod sa Panginoon kung wala kang desire. Kasi yung desire na ito yung pinakamitya kung gusto para magawa natin ng isang bagay, yung pagnanais. Hindi mo lang gusto, kasi kapag sinabi mo gusto, ayaw mo na. Yung pagnanais. Okay? Sa paglilingkod ay hindi, ang pagiging lingkod ay hindi lamang tawag ng ministry, bagamat ministry is meeting the need of the people. Ito ay tawag ng Diyos. Ang ministry is a call of God. Hindi ito tawag ng sino mang tao, kundi ito ay tawag ng Diyos sa bawat isa. Hindi rin ito tawag para sa mga perpektong tao sapagkat ikaw ako ay may kapintasan. Ito ay tawag ng isang perpektong Diyos. Sa ating paglilingkod, wag nawa tayo itinulak lang, pinilit at hinatak. Sabi ko, hindi madaling ipagpalit ang gusto ng sarili para sa Diyos. Okay? Madali bang magsakripisyo habang sumusunod sa Diyos? Okay? Nagiging madali ang pagtugon sa Diyos kung tayo ay may pagnanais. Tama ba yun? Kung nais mo talaga Kung nais mong matuto, kung nais mong magawa ang isang bagay kahit mahirap, magkakaroon ng paraan at magkakaroon ng dahilan para ka magpatuloy. Hindi hadlang yung bigat o gaan, hindi hadlang ang oras, tagal o bilis, hindi hadlang ang layo at lapit, hindi hadlang ang sarili. Kaya lang, mas maraming taong may desire to save his life. Bakit? Ayaw mag-risk. Alam niyo, ministry is tinatawag na may yung risk sa Tagalog? May risk. Ano yan? Naintindihan niyo ba yung risk? May ang hirap Tagalogin, Okay. Yung ba tinatawag na meron kang ipagpapalit kasi meron kang tinatawag na tatalikuran at taharapin sa pagsunod. Minsan, konting init lang, nararamdaman natin kapag paglilingkod ng pinag-uusapan. Konting ulan lang, tingin natin, napakalakas na bagyo. Kung ayaw mo nga tinatawag na maglingkod, konting gutom lang, para kang hindi kumakain ng isang buwan. Yung konting hirap lang, akala mo, pinagbagsakan ka na ng langit at lupa. Konting bagay ay minsan nakakahadlang sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Pero kung may pagnanais, kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat, makakaya natin. Okay? Kaya ito yung tinugon ni Pablo sa Galatians 2:20. Ang sabi niyan, I have been crucified with Christ. Paano magagawa ni Pablo yung sinasabing required ng Panginoon? Ito ang sagot niya. Paano daw? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na ako. Kumbaga, bakit ka naglilingkod? Tawag na, bakit ka naglilingkod sa Lord? Hindi ako to Kasi kung ako lang, hindi ko gagawin Bakit ako magpapakira sa mga taong hindi ko kilala? Okay? Bakit ako maglilingkod sa mga taong hindi mo alam kung anong gusto? Pero sabi nung hindi na ako, but Christ lives in me. And the life I live now in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Yun ang pinaka-motivation ni Pablo. Ang sabi niyan, who loved me and gave Himself for me. Kung si Lord nga, bumababa mula sa langit. Ang laki kayang gastos na mula sa langit, bumaba rito. Pero sabi doon, ano pa yung bagay na pwede kong gawin sa Panginoon na kaya kong higitan yung ginawa niya? Okay? Kaya sabi dito, nagnanais tayong maglingkod dahil umiibig tayo sa nagbigay sa atin ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sinabi ni Pablo, I am already dead. Patay na ako dahil kay Kristo. Being a follower of Christ o bilang mga lingkod ng Panginoon na mananampalataya. Ayaw kong gamitin yung salitang Kristiyano. Ang gusto kong yan ay mananampalataya. Okay? Kasi hindi naman lahat ng nagsasabing Kristiyano may pananampalataya. Okay? At ginamit ang salitang Christian sa Bible to insult the Christian. Kaya ang gamitin ko is mananampalataya.
Kasi yun ang lalim natin eh. Pananampalataya sa Diyos eh. Hindi lang pangalang as Christian, kundi yung yung ating puso, kung na kanino. Kaya being a follower of Christ, walang day off. Nagde-day off ba yung pagiging Christian natin? Ay, wala ako sa church ngayon, day off ako. Meron ba? Meron bang coding? Yung pagiging Kristiyano natin? Okay? At sa pagiging mananampalataya natin mga kapatid, walang resignation. Okay? Walang resignation. Ang graduation lang natin, pag kinuha na tayo ni Lord, sa tunay na mananampalataya, ang graduation lang natin, ang pahinga natin, pag-uwi sa langit. May gusto na bang magpahinga? May gusto na bang magpahinga sa inyo? Parang wala pa. The calling of God made with a price. May presyo, may halaga. The apostle choose to die rather than to deny Jesus. Yung mga apostle, makikita natin, they choose to die. Mas gusto nilang mamatay kaysa i-deny. Sino? Yung kanilang pinanampalatayanan. May mga Kristiyano noon ng panahon na namatay ng isa o namatay ng sama-sama. Pero makita natin, the death of the apostle, the death of the disciple is not the end of the 12 men. Hindi katapusan ng 12 alagad ng Panginoon nung sila namatay. But it is the beginning that never stop na hanggang sa ngayon, andito tayo. Nakarating sa atin. Namatay man sila, pero yung kanilang mensahe nakarating sa atin. Paano kaya kung ang mensahe nila, sarili nila? E di hanggang doon lang sila. Pero ang mensahe nilang dala, si Kristo, na hanggang ngayon, nakarating sa atin at tinatamasa natin yung kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Kilala natin si Esteban. Kilala nyo? Okay? Sa English, Stephen. Okay? Si Esteban ay walang titulo, walang leadership. Babasahin yung kanyang istorya. Lumitaw lang siya nung siya ay nangangaral at babatuhin at papatayin. Okay? He is not belong to the 12, pero he is the first martyr sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. He is responsible for spreading the gospel through Christ. At nakita nga natin sa istorya, si Pablo kabahagi sa pagkamatay ni Esteban. Siya nga yung tagahawak ng mga damit ng babato. Okay? But he died with a prayer. Ano yung prayer niya? Not to himself. Lord, iligtas mo ko. Babatuhin ako, hindi. Ano sabi niya? Huwag mong singilin sa kanila ang kanilang ginawa. Nakita natin ano? Kung yung ating puso punong-puno ng pananampalataya sa Diyos, kahit sinasaktan ka na, Lord, patawarin mo sila. Huwag mong singilin sa kanila. He died forgiving. Hindi part ng 12. Meron din namang part ng 12. Sino yun? Si Judas. Kilala niyo si Judas? Si Judas Iscariote. Judas was the first apostle who died. Not a martyr, but a traitor. Ano daw doon? Si Judas ang kauna-unang namatay, hindi dahil siya ay martyr, kundi isang traidor. Ayun, tuso. Okay. Kung titingnan natin, si Esteban hindi kasama eh. Wala siyang title, pero si Judas is kabilang sa 12. Okay. At makita rin natin sa buhay ni Judas is the most unacceptable betrayal na matatanggap ng isang tao. Nabiro mo, 3 taong kasama, siya pala ang magkakanulo sa iyo. At makita natin ito, yung buhay ni Judas, bagamat sinasabi natin siya nagkanulo, but his life is a warning to all of us. Lahat tayo, kandidato, para i-betray si Lord sa ating mga buhay. Kaya hindi ito usapin na kung saan yung tinatawag na kung sino ang kilala, may posisyon, magaling, saan komportable at kung sino ang kasama, ito ay usapin kung sino ang itinataas sa ating mga ginagawa. Upang sa mabuhay at sa mamatay, mabigyan ng kapurihan ang iisang Diyos na nasa kalangitan. Ano po mga kapatid? Ano ba yung pag-uusapan natin?
Hindi ko alam kung, ang bilis ng oras. Ito, for the sake of faith in Christ. Okay? Ano ang kaya nating ibigay for the sake of our faith in Christ? Ano kaya nating ibigay? Okay? What are the things we are willing to give up? Ano yung gusto, kaya nating bitawan para sa Panginoon? Alam mo, nakalulungkot may mga pastor na namaalam sa mundo, hindi sa oras ng paglilingkod, kundi na high blood. Mababalita na matay. Bakit? Ano kinamatay? Na high blood. Bakit? Mahilig. Mahilig sa taba. O may mga manlingkod naman ng Panginoon na maalam sa ministry dahil na-stroke. O wala na siyang pupuntahan kundi sa bahay na lang. Hindi na siya makapag-ministry. May nakilala ng pastor doon sa Dinalupihan, he was undergo maraming operation. Hindi na siya makapag-ministry o makababa doon sa simbahan kasi nahihirapan na siya lumakad. At nung unang pinuntahan namin siya at pinasyalan, naiyak siya. Kasi nag-live siya sa GC namin ng mga pastor, ng mga Sabi niya, bakit kayo nag-live sa GC? Nalulungkot ako. Pastor, bakit niya nalulungkot? Kasi yung ginagawa nyo, hindi ko na magawa. Yung paglilingkod na ginawa nyo, hindi ko na magawa. Di tulad nung malakas pa ako, nakakagawa ako ng paglilingkod. Pero nakita niyo mga kapatid, sa tunay na lingkod ng Diyos, kahit merong dinadala, nandun pa rin ang puso ng paglilingkod. Okay? May lingkod ng Diyos na ibinibigyan ng buong lakas at buhay sa kabataan, but died na parang isang, may kilala, hindi ko alam kung kilala nyo to, may isang pastor na, sinaunang pastor, na kung saan ibinigay yung kanyang kabataan, kanyang lakas sa ministry, but died na parang isang pusang gala na walang sariling tahanan. Pero bilang isang lingkod ng Diyos, the ministry is the ministry, meeting the need, lalo na yung spiritual needs. Okay? At bagamat gano'n ang naging buhay ng lingkod na ito, marami namang simbahan ang naitayo at marami din namang kalubang na ilapit sa Panginoon. May namit akong 2 pastor sa Cagayan, yung isa dating drug addict at isang batang city jail. Okay? Tumugon siya sa tawag ng Panginoon, pero alam niyo, to support the church, pioneering to. 3 years pa lang siya. Sa 3 years, wala pang support yun Mga magsasaka yung mga tao dun Pero alam niyo ginawa niya, to support the ministry, hindi lamang yung kanyang sarili, nagtayo siya ng panaderya. Nagkaroon siya ng panaderya. Panadero siya sa madaling araw. Tapos, sa araw, pastor siya. Pero ngayon, nasa Bicol siya, nagbiministry sa Bicol. Pero, nung ako'y napunta doon at kami ang isa sa magandang maririnig na isang lingkod ng Panginoon ay, Pastor, ang galing mo. Pastor, talented ka. Pero ang nakirinig ko sa kanya, hindi ganun Ang sabi niya, salamat sa Lord sa buhay mo, Pastor. Di ba ang sarap Dahil pala sa buhay mo, may nagpasalamat sa Lord, hindi ikaw magaling kundi si Lord. At meron din sa bandang dulo ng Cagayan, binata pa nung kami nakita. Nagpapastor na siya, nagsisimula pa. Pero nasa pagitan siya ng pag-ayaw at paglilingkod. Gusto niyang mag-quit, pero gusto niya maglingkod. Okay? Binata pa kami pareho. After 25 years, nagkita kami. Nakita ko siya sa Facebook Muli kami nagkita. At ako'y nagpapasalamat. Patuloy siyang naglilingkod sa Lord hanggang ngayon. Okay? Pero sa kanyang buhay, dahil medyo may edad na siya nag-asawa, kasalukuyan pa lang siya nagpapaaral. Yung kanyang panganay ay first year college. Tapos yung mga miyembro magsasaka, hindi sila nawawalan ng bigas, hindi sila nawawalan ng pagkain, pero ang sabi niya, Pastor, alam mo, hindi ko naman pwedeng ipang matrikula yung bigas. Dadali sa school, eto, bigas. Ano yan? Pang matrikula? Hindi pwede. Kahit gulay nga, hindi And naano ako sa kanya, tinatawag na, kasi parang nagsisimula pa lang siya Pero alam nyo, nabalitaan ko at nakita ko na
Sa kanyang ordinary day, delivery boy siya. To support the ministry, the calling, pero nagpapatuloy siya sa ministry. Bakit? May desire sa paglilingkod. Okay? Meron namang isang hindi ko alam kung alam niyo yung anime na ito. Kasi yung mga bata sa bahay, mahilig man doon ng anime. Hindi ko alam kung alam niyo yung Hero Academia. Okay? Hero Academia. Ito isang school na saan gusto maging hero. Nang gusto maging hero, pero meron din namang League of Villain o samahan ng mga kontrabida. May eskwelahan ng mga bida at may samahan ng mga kontrabida. At sa kanyang nagkaroon siya ng naging hero siya. Ginawa niya ang lahat para mailigtas sa mga taong nangangailangan o mga ordinaryong tao bilang isang bayani o hero. Pero dumating yung time sa buhay niya, naging target siya ng kalaban. Kaya kung nasaan siya, madadama yung mga tao. Okay? Kaya yung mga tao nilagay sa isang lugar, nandun sila. Ngayon, yung main character, wala siya mapupuntahan. Pumunta siya rin sa lugar na kung saan nandun yung mga taong iniligtas niya, pero ayaw siyang papasukin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ayaw siya papasukin? Ayaw madamay. Ayaw siya papasukin. Talagang hinarangan yung gate. Pero may isa siyang kasamang hero na babae, sabi niya. Okay. Kapag ang isang ordinaryong tao ay nangangailangan ng tulong, may hero na darating. Paano naman kung ang hero ang nangangailangan ng tulong, kanino aasa? Okay? Kanino asa? Nag-isip yung mga tao nga. Okay? And then nakita ko rito sa istoryang ito, yung mga tinatawag na minsan ang kailangan ng mga hero ay makakaunawa lang sa iyong kalalagayan ay yung katulad mo rin. Okay? Yung tinatawag na, kasi naranasan ko yung buhay ng isang pastor, naranasan ko rin yung isa. Alam ko yung buhay nila. Okay? Kaya ang pwede lang makatulong din sa kanila ay dumaan din sa ganung pagkakataon. Kaya, sabi ko nga, may halaga o may cost ang pagsunod sa Lord, pero yung delivery rider na ito, ni isang pastor, sabi niya, Pastor, we thank the Lord every time we remember you. Di ba? Sarap. Kahit walang pera. Alam mo, nung nagpunta ako doon, pag napupunta ako na Cagayan, doon ako nakakain ng gulay. Kasi puro gulay saging, tapos isang tambak na kape. Lahat yata ng bahay na puntahan mo, puro kape. Pero, the consolation, yung tinatawag na, biro mo ikaw, pupunta ka ron pagod, pero salamat sa Panginoon dahil sa iyo. Okay? Hindi dahil, Pastor, masalamat sa iyo. Hindi Pastor, salamat sa Panginoon. Every time we remember you. May nakakapagpalakas ng loob yun kapag mayroon kang narinig na ganon sa iyong paglilingkod. Okay, ang layunin ng bawat isa sa atin as Christian, hindi puruin ang simbahan. Ano pa lang dapat natin gawin? Bakit kailangan pa tayong humahid, maghatak ng kaluluwa? Ang layunin nating lahat ay punuin ng mananampalataya ang kalangitan. Maraming tao sa simbahan, hindi naman lahat yan pupunta roon. Ang layunin natin, kung sino man nasa simbahan, akayin natin papunta doon. Okay? Yun ang layunin natin. Kaya nakikita ko rito, nag-search tuloy ako tungkol sa mga buhay ng mga naging disciple, yung mga buhay ng ibang Bible character. Di ba sa Hebrew nandun yung Hall of Faith? Sabi nila, heroes of faith. Pero hindi ko tinitignan silang hero. Ang tingin ko sa kanila, servant of faith. For the sake of faith in Christ. They serve sa kanilang kapanahunan. Okay? Hindi ko alam kung mayayari ko ito, pero bibilisan ko. Si Matthew, kilala niyo si Matthew? Unahin natin yung unang books ng New Testament. Sumulat ng books of Matthew. Si Matthew. Alam natin si Matthew ay isang tax collector, publikano. At before he was called bilang isang apostle ng Panginoon, ang tingin sa kanya ng tao, he was a thief and a traitor. Bakit? Taga-singil siya ng kanyang kababayan para dalhin
sa gobyerno. He was a thief, a traitor of his own people. At ang tingin din sa kanya, pag BIR ang pinag-usapan natin, kurakot. Maraming pera. Pero makita rin natin, because of this profession, we can guess that may pinag-aralan naman siya, di ba? Kung baga sa kasalukuyan natin, si Matthew ay isang accountant, CPA. Magaling sa pera to eh. Okay? Magaling sa accounting to. Okay? He was also known arithmetico sa math. He wrote systematically. Okay? Kaya nga, sa Matthew lamang natin makikita yung talaan. Kasi magaling siya magtala, di ba? Kung sino hindi nagbabayad ng buwis, ganito. Kaya sa Matthew lang natin makikita ang alin? The genealogy of Jesus. Talaan. Kasi mahilig siyang o sino ba yung makamag-anak niya? Ano bang mga trabaho niya? Kailangan na magbuwis. Pero siya sumulat ng genealogy ni Jesus. Kung saan siya nagsimulang lahi. Pero makikita din natin na sa kanyang pagtugon sa Panginoon, may cost. Ang kanyang trabaho, tax collector, the cause of death. Alam niyo kung kanyang kinamatay? Ano kinamatay niya? He suffered martyrdom in Ethiopia, killed by a sword. Namatay sa Ethiopia sa pamamagitan ng espada, sinaksak. Pero sinaksak man siya, he died, fixed his eyes on Christ. Bakit niya natanggap yung ganong sitwasyon sa kanyang buhay? For the sake of his faith in Christ. Tingnan naman natin yung pangalawang libro ng Gospel. Sino yon? Si Mark. Tinatawag na John Mark. Ang kanyang hanap buhay, unknown occupation, pero ayon sa tradition, sa aking na-research, is a recorder or a travel attendant. Pag travel attendant, ano ba to? Ano ba yung travel attendant? Tour guide. Laging kasama. Nagtutur, dito tayo, alam niya yung lugar. At magaling din siya magtala. At itong si John Mark ay madalas tinatawag na yung kanyang pamilya medyo may kaya-kaya. At ayon sa tradition, Mark came from a prominent Jewish family. Galing sa isang kilalang pamilya. Ang kanyang nanay daw ay Mary din ng pangalan. Meron silang malaking bahay sa Jerusalem. Alam niyo kung anong ginawa doon sa mahalaking bahay nila sa Jerusalem? It is a meeting place for early Christian. Okay? Pag-aari yun ng pamilya ni Mark. Pero nagkaroon din sa pagkakataon na kung saan nagkaroon ng alitan si Pablo saka si Mark. Kasi si Mark, sa kagitna ng ministry, umalis. Iniwan. Kaya sabi niya, huwag mo na isasama si Mark sa akin. Nangiiwan yan eh. Okay. Pero at the later, pero dumating ang pagkakataon, muli silang nagtagpo eh. Okay? Muli silang nagkasama. And makikita natin dito, yung Gospel of Mark, written based, alam niyo kung kaninong account yun? Parang naging sekretary siya ni Pedro. At makikita natin sa Book of Mark, kadalasan doon, yung mga nangyari kay Pedro. Kasi siya ang tagatala ni Pedro. He's a recorder of Peter. Pero, alam niyo kung paano siya namatay? Because of Christ. Because sa kanyang pananampalataya. Ang dali lang naman, he dragged by horses. Itinali sa kabayo, nilagyan ng lubid, ipinahila sa kabayo hanggang sa mamatay. Bakit dumating, humantong sa ganoong pagkakataon ng kanyang kamatayan? It is for the sake of his faith in Christ. At makita rin natin sa great lesson sa buhay niya, bagamat itong si Pedro, ay si Mark, okay, nagkaroon ng mistake along the way, pero natapos siya ng matagumpay sa kanyang pananampalataya. Siguro kung hindi siya kinaladkad, patuloy siya ng ministry. Graduation na nga lang niya yun. Ang ganda ng graduation niya, ano? Sinong gusto ng ganyang graduation? Papakaladkad ka lang naman sa kabayo. Si Lucas. Alam niyo yung occupation ni Lucas? O doktor. Kaya nga meron tayong St. Luke
na hinango sa kanyang buhay. At makikita natin, he's a follower of Christ, the author of the Gospel of Luke, at ibang bahagi ng Acts, siyang sumulat. He was a physician, at pero paano natin nalaman siya ay doktor? Paano natin nalaman na siya ay doktor? Kasi sa Colossians, sinawag siya ni Pablo na my beloved, the beloved physician. It is tinutukoy dyan si Luke. Okay? At indication of his medical background also sa kanyang mga sinulat, ay makikita yung kanyang pagiging doktor. He precise use of medical terminology for the illnesses, yung mga talagang tawag doon sa mga sakit. Okay? Doon din sinabi nung tinuli ang Panginoong Yesus at nung tinuli si John the Baptist. Okay? And more account of physical healing. Yung Gospel of Luke, maraming account ng physical healing than other gospel. Mas maraming pagpapagaling sa Book of Luke na naisulat. Pero sa kanyang paglilingkod, lagi may ending lagi may graduation. Anong kanyang graduation? Binitay lang naman sa Greece as a result of his tremendous. Tremendous. Anong ibig sabihin ng tremendous? Matinding pangangaral sa mga naligaw. Bakit niya ito nagawa? Bakit niya ito nakayanan? For the sake of his faith in Christ. Ano yung pang-apat na book ng gospel? This is John. Okay? John. Ang kanyang trabaho ay fisherman. John is the youngest disciple. Siya ang pinakabunso. Okay? Kaya nga siya ang pinakamalambing sa lahat, si John the Beloved. Lagi siya nakahilig sa Lord kasi bunso siya eh. Para bang, alam niyo naman yung bunso, medyo may lambing yan eh. And he is the last remaining apostle. Siya ang kahuli-huling apostle. Okay? Siya ang kahuli-huling natirang apostle sa 12. And makita natin yung kanyang mangingisda siya. Okay? At sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, anong nangyari? Ikinulong siya. Saan? Sa island of Patmos. Na kung saan naisulat ang Book of Revelation. Kasi kung hindi siya nakulong, baka hindi niya naisipang hindi niya magawa yung Book of Revelation. Nakita niyo minsan sa kalagitnaan ng mga bagay na nangyayari sa buhay ng iyong paglilingkod, mayroong ginagawa pa rin ng Diyos eh. Amen? Naisulat niya yung Book of Revelation. Okay? And then, napalaya din naman siya. Naging bishop siya sa Turkey. Namatay siya as an old man and only apostle to die peacefully. Siya lang ang ang disciple na namatay ng payapa. Okay? Siya lang ang nag-graduate ng maganda ang graduation. Kaya lang alam nyo yung burden niya, yung kalungkutan niya. Siya lang ang disciple na nakakita na lahat ng kanyang kasama isa-isang namatay. Kasi siya yung kahuli-huling namatay. Anong kinamatay niya? Yan, face martyrdom. Yan, isa pa. Ginawa lang naman siyang dinipry. Pero sa miraculously, kung namatay siya dyan, wala nang revelation, kundi wala natin pag-uusapang revelation, pero nabuhay siya. Pero died at old age peacefully. Siguro may kaugnayan ito na si John lamang ang kaisa-isang disciple na naiwan nung namatay si Lord doon sa krus. Ipinakita ng Panginoon sa kanya yung vision, kaya may revelation. But he died of old age peacefully. Dumako tayo kay Pedro. Ito si Pedro. Alam natin ang kanyang trabaho. He's a fisherman. One of the first disciples, siya isa sa kauna-unahang disipulo. Tumatay yung leader ng 12, inner circle of Jesus, kasama siya sa inner circle. Pero itong si Pedro, mas mabilis ang dila kaysa sa utak. Na naman yan? Mas mabilis magsalita kaysa mag-isip. Nakakawala na yung sinasabi, bago niya na lang, ay mali. Ganun siya. He is the first disciple who walked on water. Siya ang kauna-unahang disciple na lumakad sa tubig. But he is the first disciple who denied
Jesus 3 times. But at the day of Pentecost, nung umakit na si Lord sa langit, at the day of Pentecost, He preached with authority. At sa kanyang pangaral, 1,000 of people received Jesus. Hindi buwanan, kundi daily, araw-araw. At sa kanyang paglilingkod, may graduation din. Anong kanyang graduation? Pinako lang naman. Upside down on an X-shaped cross. Pinako, pabaligtad. Bakit kaya pabaligtad? Sabi ng iba, ito, kaya daw pabaligtad siya ipinako kasi request niya, kung ako ipapako ninyo sa krus, gusto ko pabaligtad. Because I am not worthy to die like my master. Gusto ko pabaligtad. Wala ako sa kalingkingan niya para mamatay ng katulad niya. Bakit niya nagawa ito? For the sake of his faith in Christ. Punta naman tayo kay James. James. Tinatawag din siyang James the Lesser o Son Alphaeus. Pero ang sabi nila, ng history, isa brother of Jesus. Ang sabi naman ng iba sa tradition, si James ay hindi niya talagang half-brother, kundi pinsan. Kasi daw, pwede daw tawaging brother kapag pinsan sa kanilang kultura. O wag na nating pakialaman yung kung ano yung kanyang kaugnayan. Pero ang sabi dito, he is a quiet disciple. Makikita natin James the Lesser to, hindi ito yung isang James, may isa pa kasing James eh. Not a quiet disciple, not a spectacular miracle, wala siyang ginawang milagrong kamangha-mangha. No title, just James the Lesser. Quiet faithfulness. Itong si James the Lesser. Sabi nila, yung kanyang trabaho daw ay not specific, pero galing sila sa laborer. Kasi laborer kasama dito yung carpentry kasi lahi nila Joseph, karpintero, ni Jesus, karpintero sila. Okay? At si James din ang nagsabi sa kanyang sinulat na Book of James, faith without work is dead. Bagamat siya'y tahimik, pero gumagawa siya dahil meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Nakilala lang natin si James nung pinakilala yung 12, tapos wala na. Hindi na siya, Pero alam nyo, yung kanyang cause of death, dinala siya ng mga tao, dahil sa kanyang dinala siya ng tao sa isang tuktok ng tore. At alam nyo kung ano yung tore na yon? That is the same tower na kung saan ang Panginoong Jesus tinukso. Doon din siya dinala. The same pinnacle where Satan has taken Jesus during the temptation. At ang panalangin din itong si James, katulad din ng panalangin ng Panginoong Jesus sa kanyang, yung papatay sa kanya. Okay? Thrown over 100 feet. 100 tawag dito, 100 talampakan. Inihulog siya. Pero alam nyo, hindi pa yan yung graduation niya eh. May sabit pa. Ano yung sabit niya? When they discovered he survived, pero nyo, bumagsak na, tapos buhay pa. O may sabit ka. Anong sabit mo? He was beaten to death by Fuller's Club. Nag-graduate na, buhay ka pa ha. Nung tinignan ko kung ano yung Fuller's Club, okay, ito pala yung palo-palo. At nung hinanap ako ng itsura ng palo-palo nila noon, ay ganito lang naman ang itsura. Pero mo, hatawin ka ng ganyan. Sabitan ka ng ganyan. Pero bakit siya nagpatuloy sa paglalingkod? Because of his faith in Christ. Tingnan naman natin isang James, son of Zebedee. Okay? James, son of Zebedee, ito yung kapatid ni John, the beloved. Okay? Tinatawag din siyang James the Great, kasi James the Lesser, siya James the Great. Bakit siya tinawag na James the Great? Malaking lalaki. Para ma-distinguish lang. Kapag James na malaki, kilala mo na yon. Kapag James na maliit, siya yon. Okay?
big brother of son of Zebedee, fishermen. O, fishermen sila. Okay? One of Jesus' inner circle. Kasama din sa inner circle ng Panginoon. Naging strong leader of church. Pero alam niyo yung kanyang graduation, he was beheaded. Pinagutulan lang naman ang ulo sa Jerusalem. Pero makikita natin dito, nabasa ko yung sa history. Bago siya pugutan ng ulo, mayroon siyang nagbabantay sa kanya, isang Roman officer. Okay? He was guarded. James, binabantayan si James. At habang binabantayan si James, nakikita nitong officer na ito yung dedication to how to defend his faith in his trial. And later, the officer walked beside James. Habang lumalakad si James doon sa kanyang pagbibitayan o sa kanyang pagpupugutan ng ulo, sumabay sa kanya yung Roman officer to the place of execution. At dahil na-convict yung officer na ito, he declared, his new faith in Jesus through the life of James. And then makita natin dito, the new faith to the judge. Sabi niya, Judge, I declared my faith. Yung faith ni James, yun na rin ang aking pananampalataya. At kasabay ni James na lumuhod din yung officer. Sabay silang pinugutan ng ulo as a Christian. Makita natin bagamat sa bigit ng kamatayan, kapag ang ating pananampalataya sa Diyos ay tunay, makakapag-akay ka pa ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya ang lingkod ng Diyos ay nag-aakay ng tao papunta sa Diyos for the sake of his faith in Christ. Si Bartolomeo o si Bartolome, na ibang pangalan ay Nathaniel, ang kanyang occupation ay unknown kasi hindi naman natin kilala, wala namang istorya si Bartolome, basta sinabi lang he is a 12 disciple. Pero itong si Bartolome o si Nathaniel, he initially nung ini-introduce sa kanya si Jesus, hinahata kasi siya, parang siya friend ni Philip. Kaibigan siya ni Philip. Ang sabi ni Philip, sumama ka sa akin, nandito si Jesus na taga Nazareth, makinig ka. Pero sarado ang kanyang utak about Jesus. Lalo na nung sinabing Nazareth. Bakit? Siya rin ang nagsabi, meron bang maganda na nanggaling sa Nazareth? Ibig sabihin, kung sa taga Nazareth yan, walang kwenta. But when he na-encounter na si Lord, naging missionary siya in Asia. He witnessed our Lord in the present day Turkey. Naging missionary sa Turkey. Sa kanyang cause of death, ito yung nung binabasa ko to, ako'y kinikilabutan eh. Alam niyo kung bakit? The cause of death, binalatan lang naman siya ng buhay. Kung yung patay nga, kikilabutan ka, ito buhay. Okay? Alam niyo kung bakit siya binalatan ng buhay? Tinanggal lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi gustong pumatay sa kanya dahil sa kanyang pangaral, mabura sa isipan ng mga taong kanyang itsura. Kung sino siya. Di ba gano'n naman tayo na kapag maiisip mo yung itsura na ito, parang ayaw mo na isipin. Tama. Lalo na yung binalatan. Nakita mo, laman-laman na lang yung Pero makita natin dito, he was skin alive, tapos pinugutan pa ng ulo. Okay? Pinugutan pa ng ulo. Bakit siya bakit siya nanatili sa kanyang pananampalataya? Because of Christ. Makita natin kung hindi lang naman kay Kristo, hindi nila gagawin yun eh. Si Andrew. Okay, si Andrew. Okay, fisherman. Okay, he was a brother of Peter. Kapatid pala siya ni Pedro, si Andrew. A fisherman.
He is a disciple of John the Baptist. Dati siyang disciple ni John the Baptist. And then, sa kanya kamatayan, sabi dito, nilatigo lang naman ng 7 soldier, tapos tied his body on a neck shape, itinali, hindi ipinako. Habang siya'y nilatigo, ng 7, alam niyo kapag ang Roman soldier ang lumatigo, alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Hanggang hindi sila pagod, hindi sila titigil. 7 yan, palit-palitan. At hindi siya ipinako, kundi itinali. Okay? His body on a neck-shaped cross to prolong his agony. Para pahabain yung kanyang paghihirap. Alam niyo kung ilang araw siya na nakatali? 2 days. Habang yung kanyang dugo ay tumitigis. For 2 days. Anong ginawa niya? He preached. Habang siya nakatali sa krus, he preached. His follower reported, sabi dito, sa kanyang mga kaibigan, yung mga tagasunod nitong, mga kasama nitong ni Andrew, habang daw siya dinadala doon sa krus na kung saan siya itatali. Ano lang niya, tinatawag na kahagupin lang sa kanya, dadalhin siya doon sa krus. Alam niya ginawa ni Andrew habang papalapit siya sa krus. Sumaludo siya. Ito na matagal kong hinihintay. Okay? I have long desired and expected this happy hour. Para isang mananampalataya ang hirap, pero ang mamatay sa Panginoon, kagalakan. Para sa Kanya. Paano kaya sa atin, ano? I am not ashamed of the cross because it is the place where his master, hindi niya ikinahiya ang krus sapagkat dito namatay ang kanyang master na sinusundan. His master overcame the world. He continued to preach about love and forgiveness to his tormentor for 2 days. Biro niya, pinapahirapan na siya. Anong preaching niya? Love and forgiveness. Ginawa niya ito for the sake of his faith in Christ. And then, he died after 2 days. Tapos si Tomas. Kilala niyo si Tomas? Kilala niyo si Tomas? Ang kanyang occupation, okay, is fisherman according to the tradition. And makita natin dito, his personality is well known for his inquisitive and demand for proof. Isa ito sa mga disciple ng Panginoong Hesus na kung saan lagi siya naghahanap ng pruweba. Lagi siya naghahanap ng proof. Siya yung may sabi na nung nagpakita si Lord sa mga alagad, bala siya. Sabi ng mga alagad, Tomas, nabuhay ang Panginoong Hesus. Pumunta siya rito. Ano sabi ni Tomas? Unless, maliban. Na yung daliri ko, maisuot ko sa kamay niya, sa tagiliran, hindi ako maniniwala. Pero biglang dumating si Lord. Tomas, halika. Akin yung daliri mo. And then doon, nagpatuloy ang kanyang ministry. Thomas the doubter, once a doubter, but he is a disciple who goes the farthest. Siya ang pinakamalayo ang narating. Para kanino? Para sa Panginoon. The cause of death, he stabbed with spear in India. Sinibat lang naman. Missionary trip to establish the church. Bakit nakayanan niya? Because of his faith in Christ. Si Jude, hindi ito si Iscariote. Ang kanyang trabaho ay farmer. At Jude Tadeo, apostle, may kapartner siya. Hindi ko alam kung kilala niyo si Simon Dasilot. Partner niya si Simon Dasilot ni Jude. Kasi si Simon Dasilot makabayan to eh. Talaga mandirig mga nagdi-demonstrate, talagang nag-aaklas to eh. Matatapang. Okay? Ready to kill for his people. He died far from home, namatay ng malayo sa kanyang tahanan, no record bearing his name. Walang naitala na kung ano ang kanyang nagawa, but died as a martyr. But after become an apostle, his occupation became missionary work and preaching the gospel, a rule similar to other apostle. The graduation day is when he killed with an arrow, when he refused to deny himself.
Okay? Killed with an arrow. Si Matthias. Okay? Dalawang karakter na lang ito. Si Matthias, occupation, unknown. The Bible does not mention Matthias specific, walang binanggit na specific occupation. He was chosen as an apostle. Naging apostle siya. Katulad ni James the Lesser, he was a silent follower of Jesus. Pero alam niyo ba si Matthias kung ano siya? He is a replacement. Replacement nino? Ni Judas Iscariote. Replacement apostle, he did not seek earthly honor, but he gave his life as a testimony of love. Hindi kailangan ng may titulo para maglingkod sa Diyos. Pinatunayan ito sa buhay nitong si Matthias. Bagamat siya replacement lang, kapalit lang, para bang kung hindi siguro na wala si Judas Iscariote, wala si Matthias. Okay? Pero hindi ibig sabihin wala siyang posisyon, hindi siya sumusunod sa Panginoon. Kaya naging isang criteria, kaya siya napili kasi mula nung nagministry si Lord, kasama na. Hindi lang siya kabilang sa 12. He is a follower of Jesus. And then the cause of death sa kanya is tinatawag na killed with, okay? Parang mali yan. Ang cause of death, he is stoned and beheaded. Okay, hindi na edit. He stoned, binato, tapos pinutulan ng ulo for the sake of his faith in Christ. The lastly is Pablo. Kilala natin si Paul. Ano ang kanyang trabaho? Sino si Pablo? He is a zealot Pharisee o zealous Pharisee. Kumbaga, mamamatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. He is a Pharisee. Kaya nga meron siyang nung namatay si Esteban, nanghingi siya ng utos sa hari, bigyan niyo ako ng permiso para ang lahat ng Kristiyano puntahan ko, hulihin ko at patayin. He is a zealous. Marami ipinakulong, but he wanted more. He asked permission to go to Damascus. Biro niyo yung una niyang biyahe sa Damascus. Kinatagpo siya ni Lord sa daang Damasco. Dating persecutor became the preacher of God's love. Sa lahat ng mga apostol o sa lahat ng mga sumunod sa Panginoon, naging lingkod ng Diyos, siya ang pinakamahaba yung pagkakakulong. At sa bawat kulungan na kanyang napupuntahan o pinaglalagyan, nakakasulat siya ng epistle. Yung the epistle o yung Pauline epistle, doon niya sa prison ito na isulat. This letter, yung mga letter na ito which taught many foundational doctrines of Christianity, form a large portion of the New Testament. Halos malaking portion ng New Testament siya ang sumulat. Yung last letter niya kay Timothy, ano yung sinabi niya? Timothy, I have fought the good fight. Kaya ikaw, wag kang susuko. I have fought. I finished my race. Ikaw naman. The cause of death, he is tortured and beheaded at Rome. Okay? Tortured and beheaded at Rome. Pillar of the foundation of Christianity, siya rin nagsabi, it is not I, but Christ. Si Lord, si Kristo ang nasa akin. Okay? Konting lang to hanggang tama ba yung oras natin? Sa akin kasi 5 minutes pa. Okay. Sabi niya ito pinagdaanan ni Pablo, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko Hudyo. 39 times 3 is equals to 195 slash. Okay? Kasi kapag dapat 40 yan, 40 minus 1. Ano yung 1? Pag-ibig daw yun. Kaya tinanggalan ng isa. 40 dapat yun, pero nagiging 39. And then makikita natin dito, dumating 3 beses akong pinaghahampas na sundalong Romano. Sabi ko nga kanina, kapag Romano ang humagupit sa'yo, hanggang hindi pagod yan, hindi hinto. Tapos sabi niya, minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan lumubog na sinasakyang barko. Di ba, minsan pa nga siyang natuklaw ng ahas. At inaantay ng mga kasama niya, mangisay na lang siya. Pero sa halip na mangisay, nangaral pa rin si Pablo. At minsan buong araw akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa kong mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa mga dagat, at sa mga taong nagpapanggap na kapatid. Titingnan natin, wala pala pwedeng puntahan. Wala siya mapuntahan, naligtas.
Okay? Pero ang kanyang ginagawa lang naman, paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin naglilingkod ka sa Panginoon, masaya ang buhay. May mga sakripisyong daranasin. Kaya kung hindi tayo sanay o tayo handa sa sakripisyo, sa crosses na nakaakibat ng ating pagsunod sa Lord, mahihirapan tayo. Sabi niya, naranasan ko ang sobrang hirap at pagod, kawalan ng tulog, gutom, nauhaw. Kadalas ay walang makain, naranasan ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. And according to Matthew, meron pa pala, maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit. Kulang pa pala yun, mga kapatid. Kulang pa pala yung kanyang sinasabi. Inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. O marami siyang kung may mahihina sa pananampalataya, nalulungkot ako, at kung may naghihirap ang kalooban ko, ayan si Pablo. When Matthew 24, sa last days when they will deliver you up to the tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Ito, yung hindi natin maiwasan kung tayo lingkod ng Diyos. Maraming, kahit na naglilingkod ka sa Lord, meron pa ring aayaw sa'yo. Pero magpatuloy lang for the name of Christ. For His name's sake. At sabi diyan, sa huling araw, then many will be offended. Madaling magtampo, madaling ma-offend. At dahil madaling magtampo, they will betray each other. Okay? And then, will hate one another. Betrayal, hatred. And then many will be inulit. Then many false prophets will arise and many deceive many. And because lawlessness will abound, yung pagkikawalang makatarungan, the love of many will grow cold. Pero sa last verse, but he endures to the end shall be saved. Ang mananatili hanggang wakas, okay, ang maliligtas. Kumbaga, pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, ito'y hindi patagalan, hindi pataasan, kundi pananatili hanggang sa graduation day ng ating buhay. It will remind us that our suffering, i-remind yung binasa natin kanina, it will remind us na yung ginadanas nating hirap sa ating paglilingkod, wala sa kalingkingan ng kanilang dinanas. Pero kailangan pa ba nating danasin yon para tayo maglingkod sa Panginoon? Kung sila nga hindi napigil tayo, wala namang pumipigil sa akin, tinutulak pa nga tayo Maglingkod ka. Pero sila, may pumipigil pero hindi nagpapigil. Matirang matibay. So, bilang mga Kristiyano sa ating kapanahunan, ang ating trabaho, isa sa ating responsibilidad sa ating kapwa, Kristiyano ay encourage one another. Encourage other Christian. Okay? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng laban ng bawat isa. Kailangan ng ating encouragement and praying for one another. May mga tanong dito. Kung sa mga esposo ganito nangyari, bakit minsan kapag sa prayer o sa pagdalo ng ating mga, halimbawa, why do we feel sleepy? Kapag kayo nagpe-pray ba, hindi kayo inaantok? O ginagawa niyang pampatulog? Bukas na yung amen. But stay awake. Through 3 hours ng panonood ng pelikula sa Netflix. Why we are so bored? Bakit tayo parang boring na boring kapag Biblia ang pinag-uusapan, pero buhay na buhay tayo kapag naka-stay sa social media? Why it is so easy to ignore the message about God? Okay? Napakadaling ignore yung mga message about the Lord, pero yet we forwarded, we post the nasty one na hindi naman makakatulong sa ating pananampalataya. Bakit daw yung mga prayer meeting medyo kumakaunti?
ay natingin tuloy ako sa lamesa. Hindi naman siguro yun ang dahilan. Ano, kung bakit lumiliit ang konti ang nasa prayer meeting. Why it is so easy to worship o kilalanin ang mga sikat, but it is very difficult to engage with God. Sabi doon, be faithful unto the end. It is our personal call. What can you do for the sake of faith in Christ? Katanungan sa atin yon, mamaya pag-uusapan natin sa ating pag-groupings. Okay? Hindi ko agad nilagay yung tanong para makinig kayo. Kasi kapag nabasa yung tanong, baka nag-isip na kayo ng isasagot. Ano? Kaya, ito lang mga kapatid, for the sake of faith in Christ, saan tayo kayang dalhin? Tayo sumandali manalangin, dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong mensahe na patuloy ka Panginoon, magpakilala ka sa bawat isa sa amin Lord upang mas mithiin namin makapaglingkod sa iyo. Isang paglilingkod na wala pong pwedeng makahadlang, maging ang kamatayan, maging ang paghihirap sapagkat ang pangako mo, ang sinabi mo sa iyong salita na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pagmamahal. Kahit na anong hirap, walang makapaghihiwalay. Lagi mo kaming sasamahan, anuman ang aming pong mga ginagawa, paglilingkod, Panginoon. At lagi po namin isipin sa paglilingkod, hindi puro saya. Hindi puro gaan, kundi sa paglilingkod, may pasan-pasan. Nawa, Panginoon, sa anumang bigat ng ministry, ng aming pagsunod sa iyo, Lord, yung bigat, nawa, Panginoon, ito'y makayanan namin. At panghawakan namin, Panginoon, ang iyong paanyaya na sa aming mga bigat na pinapasan, lumapit kami sa iyo at ikaw ang papagaan. Salamat, Ama, sa patuloy po namin, Panginoon, na pagsasama-sama sa aming palitan ng mga kuro-kuro, mga aming pong mga gagawin, Panginoon, isama po namin ang panalangin sa bawat isa sapagkat sa panahong ito, Panginoon, patatagan ang pananampalataya at kailangan po namin, Panginoon, ng pagpapalakas at panalangin ng aming kapwa mananampalataya. Salamat, Ama, purihin ka, O Diyos. Sa iyong papuri, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.